Isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat mga kalingap. Mega love shoutout sa ating mga masusugid na viewers, listeners, at subscribers saan mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. At higit sa lahat, sa ating mga kababayang OFW na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa ating kalingap community. Mabuhay po kayo mga kababayan! At kung bago ka pa lamang sa ating munting YouTube channel, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe, i-like, i-share, at i-comment ang iyong mga saloobin. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload nating inspirasyon at kwento ng pag-asa. Siyempre, huwag din nating kalimutang suportahan ang ating ama ng kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Tuloy-tuloy po tayong tumulong at kung maaari ay no skip ads upang mas marami pa tayong malilingap na nangangailangan. Ngayon mga kalingap, usap-usapan nga sa social media ang pangungulila ni Viency sa kanyang hobby dahil daw sa katabaan ng utak. Pero teka, ano nga ba ibig sabihin ito? At bakit nga ba maraming netizen ang natuwa, natawa, at sabay na inspire sa mga bagong kaganapan kina Papa Eds at Lady Viency? Ilang linggo na nga ang lumipas mula nang huling beses nating mapanood si Viency at Papa Eds na magkasama sa isang vlog. Marami ang nagtatanong, nasan na kaya sila? May tampuhan ba? O baka naman busy lang sa charity? Pero gaya ng lagi nating sinasabi, kilala natin si Papa Eds, isang taong hindi basta nadadala ng intriga o issue. Mula pa noon, pinatunayan na ni Papa Eds na mas pinipili niya ang katahimikan kaysa pakikipag-away sa mga bashers. Ang mga marites at mga issue sa paligid niya? Deadma lang. At dito nga, lalong humahanga si Viency. Dahil bukod sa pagiging mabuting partner, si Papa Eds ay may disiplina, respeto at matibay na prinsipyo sa buhay. Simula pa nang nag-18 si Lady Viency, napansin ng mga fans na tila nagbago ang atensyon ni Papa Eds. Mas lalo siyang nag-focus sa kanyang mga charity mission at sa pagpapalago ng kanyang channel. Kitang-kita sa bawat vlog niya, walang kapaguran, walang reklamo at walang sawa sa pagtulong. Ang dating simpleng lingap, ngayon ay lumalawak at mas maraming natutulungan. At kung tutuusin, hindi lang puso ang meron si Papa Eds. Meron din siyang napakagandang mindset. Isang mindset na matatag, positibo, at inspirasyon para sa marami. Kaya nga hindi lang siya hinahangaan bilang content creator, kundi bilang isang tunay na mentor ng buhay. Narito nga ang ilan sa mga salita ni Papa Eds na tumatak sa maraming nanonood. Procrastination is the assassination of all destination. Isang linya na tumimo sa puso ng marami. Sabi niya, kung may dapat kang tapusin ngayon, tapusin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas. Dahil kapag nasanay ka sa katamaran, nagiging habit yan. At kapag naging habit, mahirap nang baguhin. Kailangan daw may disiplina at kung gusto mong umunlad, maghanap ka ng mentor, isang taong magtuturo, gagabay at tutulong sa iyo makamit ang gusto mong marating. At syempre, hindi lang puro salita si Papa Eds, kundi gawa. Sa isang vlog, makikita natin kung paano niya pinasaya at tinulungan ng isang kapwa vlogger na nangangarap din makapagsimula ng negosyo. Imbes na simpleng payo lang, binigyan niya ito ng pagkakataon, isang hamon na may kasamang tulong pinansyal. Bro, gusto kong ituloy mo yung negosyo mo. May potensyal ka, may lakas ka. Ito, tutulungan kita sa puhunan mo, pero may challenge ako sa iyo. Kailangan, within a month, makita ko ang resulta. Isang simpleng usapan, pero napakalalim. Hindi lang siya tinuruan, binigyan niya rin ng tiwala. At doon mo mararamdaman, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, na si Papa Eds ay tunay na may malasakit.
At syempre, hindi rin nagpahuli ang sumagot. Challenge accepted, Papa Eds. Salamat sa tiwala. At doon na nga nagsimula ang bagong inspirasyon sa komunidad. Ang dating simpleng tulong, ngayon ay nagiging tulay ng pagbabago para sa iba. Kung titingnan mo, napakasarap pakinggan ng mga ganitong kwento. Hindi puro drama, hindi puro away, kundi tunay na kabutihan at pagmamalasakit. At dito natin mas nakikilala ang pagkatao ni Papa Eds. Isang lalaking may puso, may utak, at may disiplina sa buhay. Tama nga ang sabi ng mga netizen, mataba ang utak ni Papa Eds. Ibig sabihin, puno ng karunungan, inspirasyon, at kabutihang kalooban. Kaya nga marami ang nagsasabing swak na swak talaga si Lady Viency sa kanya. Dahil bukod sa kabaitan ni Viency, marunong din siyang tumanaw ng utang ng o at nakikita niya kung gaano kabuti si Papa Eds hindi lang sa kanya, kundi sa lahat. At sino ba namang hindi maghahangad na sila na nga ang magkatuluyan? Di ba mga kalingap? Sabi nga ng iba, mas maganda kapag matured ang lalaki. Dahil siya ang magiging haligi ng tahanan, ang magiging gabay ng pamilya. At sa ganitong pananaw, makikita natin kaya pala maraming humahanga si Papa Eds. Hindi lang bilang content creator, kundi bilang isang totoong tao na may malasakit, respeto at direksyon sa buhay. Sa huli mga kalingap, ang kwentong ito ay paaalala sa atin na ang tunay na katalinuhan ay hindi lang nasa isip, kundi sa puso. Ang matabang utak ay hindi sa dami ng alam, kundi sa galing mag-isip, sa galing magdesisyon, at sa tapang tumulong sa iba kahit walang kapalit. Kaya kung isa ka sa mga na-inspire kay Papa Eds at Lady Viency, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba at ibahagi ang iyong saloobin. At syempre, patuloy nating suportahan ang lahat ng Kalingap vloggers na walang sawang nagmamahal at naglilingkod sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood mga Kalingap. Hanggang sa susunod na episode, ito po ang inyong lingkod na nagsasabing, tumulong, magmahal, at maglingap. Dahil sa dulo, kabutihan pa rin ang mananalo.